Hirap naman talaga. Ang ganda ng ang ganda ng tapos ng kanta niya na. Hihintayin kita. Oh. Nalungkot ako dun sa sa natin letter sender natin. Oo. Well, anyways, partner oras natin. Ay, oras muna natin. Teka, 8:21 na ng umaga. Mm-mm. At ako'y medyo dito sa ating letter sender. Sumuko kagad eh. Alam mo, pwede pa maisalba sana. Alam mo bakit? Anong sumuko Hindi, sana? Hindi. Alam mo bakit? Partner 14 years. Hindi, alam mo bakit? Ito explain ko lang yung side ng ng lalaki Kasi ganito yan. Di ba? Siguro, nag-ano lang to ng right timing kasi alam mo bakit yung nasabi. Gusto niya may mapatunayan pa o patunayan doon sa babae. Kasi 'di ba noon una pa lang nang kinukwento niya na parang 'di ba siya yung gumasto, siya yung tumulong. Siguro syempre ang hirap sumugal no kasi lalaki yung responsibilidad mo na 'di ba? Actually, may ganong effect. May ganun eh. Hindi natin masasabi kung ilang years ang dadaan pa para sa inyo. Sinusubok kayo ng panahon eh. Pero hindi ganun kadali. Alam mo naman, 'di ba, hindi naman ganoon ka financially stable tong lalaki. O, baka may plano 'yan. Kaso sana sumugal din siya. Sumugal na kaso sa ibang sugal. Ay, mali! Hindi, yun yung nakikita ko Tama naman. May punto si Jimbo. Jimbo. Naintindihan ko naman yung point naman nitong ating letter sender na syempre Siyempre, almost 14 years, di ba? Oo. Na naghintay siya, nakakala niya, ano ba to? Natauan na lang siya na parang walang nangyayari sa kanilang relasyon, wala bang plano, walang direksyon. Yun yung nakikita ko, partner. Sorry naano ko lang yung pinupunto nung nung lalaki. Kasi syempre from a man's point of view. Yes. So mahirap din talaga na parang hindi naman niya kasalanan, partners, mula naman sa babaeng point of view. Hindi naman niya kasalanan na mas may kaya siya kaysa dun sa lalaki kung yun talaga yung problema. Kasi, pero nangyayari talaga to. Diba? Tsaka ang hirap din sa amin bilang lalaki, di ba? Kami nga yung provider, if ever na naging mag-asawa na kayo, di ba? Di ba parang gusto namin, teka lang, masikitan pa namin. Hindi yung ikaw yung gagastos para sa akin. Lalaki dapat siguro yan. ganun parang naging inferior siya. Diba? Ganun. Pero nakakalungkot kasi yun nga, partner, no? Sana man lang in-explain sa'yo ng maayos. Hindi yung sinasabihan ka ng soon, darating din tayo dyan. Yun lang din ang nakikita ko. Sana kinausap ka na lang. Kasi imaginein mo, partner, yung alam mo yun, yung agony ng babae sa paghihintay. Kasi syempre, gusto mo rin mag-settle down, babae ka, gusto mo mag-create ng ng pamilya, build future with him. Pero minsan kasi, kapag sinabi mo ng lalaki na, explain, di ba? Live-in na nga sila live-in na nga sila. Parang ang ano ko doon, inisip ko, pag sinabi ng lalaki dito sa letter center natin, hintayin mo ng konti. Meron, may plano naman talaga. Natatakot siya sabihin, hanggang kailan? Nararush siya Kumbaga, namamadali siya. It's been 14 years, nararush pa din. May ganun may plano kasi siyempre ang hirap. Grabe naman. Eto number one, nakikita ko na, anong sasabihin ng magulang ng babae sa akin? Kung alam ba ako, ilalagay ko yung sarili ko sa lalaki kasi anong sasabihin sa akin ng magulang ng babae na, tapos mamaya, nagpakasal kayo, ano ngayon, yung anak ko pa rin gagastos. Yun ang hirap Masakit yun. Masakit sa part namin yun na maramdam, di ba, kahit nga walang-wala kami, paparamdam namin na meron kami. Ganun kami. Kaya hindi mo rin masisisi. Pero decision niya yan for almost 14 years. Naglilibin na kayo, hindi ba kayo naging masaya? Pero sana, nasa ano pa kayo na Kumbaga, nasa practice stage pa kayo Practicing stage ba tawag ito? Sorry for the practice stage, partner. Yun nga di ba gusto niya maparamdam muna na ito pag financially stable na kaya gaano katagal? Hindi natin masasabi kung depende rin kasi kung baka tamad tong lalaki. Kung tamad to, wala talagang mangyayari. Pero ano ba nakikita natin, di ba? Nakapagtapos naman yata, natulungan naman tong babae. Kaso, ang kasi ano pang hinihintay mong sign? Diyos ko, sa 14 years na yon, alam niyo na yung karakas ng isa't isa. Benta niya siguro yung partner, benta niya yung kidney niya. Ay! Mali! Sa 14 years na yon, nagkaroon na siguro yung babae ng acceptance na ganito na tong partner ko. Ganito na tong live-in partner ko So wala na akong ine-expect na anything more. Or siguro meron pa naman, pero alam niya na kung yung alam mo yon, alam niya na yung estado ng partner niya. At I'm sure kaya nga siya naghihintay na ng kasal kasi nga accepted na yung kanyang pagkatao. So ano pang kailangan patunayan? Kasi, for the 14 years na yon, dapat kung ano mang gusto mong ilabas, patunayan, nailabas mo na sa
Grabe, ang Oh, haba sige, na ng oh, 14 sige. years na yan. O sige, ganito gawin natin. O sige, Tumanda na sila 14 together years, diba? eh. Ngayon, sige. Bigyan kita ng given na yan, ha? Kapag gano'n ang gusto niya, magpakasal na sila, edi sana sinabi lang na ito ng babae ng letter center, ikaw na lang gumastos. Ako na lang gagastos para sa kasal natin. Grabe na. Oo, tingnan mo, di ba pangit tingnan? O, yun yung Pero, ko. pakakasalan niya yung 1 month pa lang magjowa sila. Di ba ang bilis nan, di ba? Oo. Ito naman, itong scenario naman na ano ko. Oo. Kaya na mabilis naman ng kagad. Siguro nakakuha siya ng level niya. Para silang tamad. Alam mo, may points. Ay, hindi. May points si Jim eh. Sorry for the joke So, lang. duwag yung lalaki. Oo, kumbaga, yung sa... Duwag yung lalaki kasi hindi niya kayang harapin yung katotohanan. Ang galing mo nakuha mo. Yung sasabi ko sa'yo, nagkasundo tayo sa loob ng ilang linggo, ha? Hoy! Mali! Mali! Hindi, di ba, nag-gets mo? Tingnan mo, yung nagkaroon siya ng girlfriend So, may panibago. factor pa rin Ang yun. bilis ng decision niya agad, di ba? Yun yung ang ko doon. Bakit ka napapaon? Nahihirapan ako sa sitwasyon nila. Hindi, totoo naman. Ano ko yung sarili, di ba? Parang nakaka-relate tayo dyan sa mga ganyang sitwasyon. Oo naman. Dumaan ka rin ba sa ganyang Oo. sitwasyon? Yung tipong parang nabahag yung buntot mo, partner. Oo, di ba? Parang hindi mo naman kumbaga, gustong-gusto mo na, pero hindi pa kaya. Hindi pa kaya kasi nga, wala pang datong, wala pang, di ba, dapat na ipakita, pati ipagmayabang doon sa magulang. Na kaya Kailangan mo magyabang. Hindi, ibig sabihin, in a way na ibubukod ko na yung anak ninyo, kakayanin ko na to, ako na bahala sa kanya, wag na kayo mag-iisip, yung parang ganun. Pero hindi talaga kaya Hindi pa. nga ang pera mo lang, 100, minsan wala pa. Hoy! Mali! Holy! Hindi, yun yung nakikita ko, ha. Sa tingin, tama naman, may point naman. Pero kasi, sa part naman naming mga babae, sana communicate nyo na lang. You should have told us kung ano talaga yung nararamdaman ninyo. Kasi, hello, we've waited for 14 years. What's another 14 years to Kung sakali, sige, ganito, Lindsay. What's another 10 years, di ba? Kung gusto nyo talaga may mapatunayan kayo. Sige, kunyari ganito, Lindsay, halimbawa, ikaw yung... Susuportahan naman kayo ikaw yung letter sender ngayon. Tapos sinabi ko sa'yo, ako yung jowa mo, sinabi ko sa'yo na hindi ko pa kasi kaya na para kumbaga magpakasal tayo. Ano ang magiging sagot mo kagad? Kung nirekta ka kagad? Ano bang hindi mo kaya? Na Sige, kunwari ganito yung gagawin. Sige, gawin natin yan. Mahal ko. Lindsay? Mahal kong Lindsay. Ano? Baby ko, ang tagal mo nang sinasabi na soon magpapakasal tayo, pero naghihintay ako. Hindi mo naman ako tinatanong tungkol sa kasal na yan. Pero naiinip na ako. Gusto ko na magpakasal. Wait. Grabe na ba? Daldal mo eh. Ako na. Hindi. Sasampalin kita eh. Hindi. Pasensya na. Kasi sa totoo lang gusto ko naman eh. Nandito na tayo eh. Sumugod lang nga tayo. Nag-live na tayo. Medyo napaisip lang ako at nahihiya sa magulang mo. Ba't ka naman, alam mo, wala kang dapat ikahiya kay mami at saka kay daddy. Carry lang sila, okay lang sila, tanggap ka nila. For sure, alam naman nila na ikaw ang nagbibigay sa akin ng sustento. Di na bago pati sa yun. pag-aaral, di ba? Pero, di ba, ibang level na kasi ito pag-usapang kasal eh. Kasi, siyempre, di ba, gagastos na naman tayo. Sino ba may pera? Ikaw. O, anong gagawin ko? Anong ambag ko? Mag-inbita lang. Masakit sa amin yun. Ba't kasi batugan ka? So, Hindi baby, pasensya na. Medyo nabigla lang ako doon sa part na yun. Pero, alam mo, tanggap kita kahit ano pang meron ka, kahit wala kang ambag sa buhay. Mahal kita, tanggap kita. Talaga ba? Oo. Ba't atat ka? Ano ka ba kasi 14 years na, ano bang balak mo? Kailangan natin magpakasal, syempre, tas mag-aanak tayo. So ano na, ilang taon na tayo kapag 1-year-old na yung anak natin? Wait. Gusto ko ayusin yung sarili ko kasi. Ay, sorry Hindi ka pa ba ayos sa lagay na yan? Tingnan mo nga wala pa akong ligo. Pero, Ligo. hirap na hirap ako kasi sa totoo lang, gusto ko pag pinakasalan kita, handang-handa na ako. Pwede kong ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Yung bahay, yung magiging anak natin, di ba? Magiging masaya tayong buong pamilya. Ayoko kasi may masasabi yung magulang mo kasi magulang mo, chismosa. Hoy! Mapa- Grabe ka naman! Magkakalat pa. Batugan ako. Di ba? Ayoko ng ganun. Masyado ka naman judger sa mga magulang ko. Hindi naman nila baby kasalanan na ganyan ka. Pero sana, hindi Pero- mo side ko. Lalaki ako. Tanggap ka namin, baby. Tanggap kita. Mahal na mahal kita. Pakasalan mo lang ako. Yun lang naman hinihiling ko sa'yo eh. Tanggap mo ako pero yung magulang mong hindi. Mata pobre. Hoy! Mali! Eh! Hindi.
joke lang. Ayun ang aming senaryo. Pero, ayun lang ang ano ko, partner. Yun yung point of view ko lang. Sana, no? Mali. Medyo Well, hindi lang nagkaroon ng miscommunication dahil nga medyo sa ating letter center nag-rush na siya. I mean nagmamadali na siya for almost 14 years na naghihintay siya. May pangako sana na dapat may timeline, no? At saka may right naman siya doon, partner, na alam mo yun, magtanong kung kailan, hanggang kailan ako maghihintay. Pero alam mo, naalala ko lang 1 month after ng breakup nung guy at saka nitong letter sender natin na si Jing, may girlfriend agad yung lalaki. So, ibig sabihin, kung hihimay-himayin natin, partner, hindi pa man sila nagbe-break, baka nag-uusap na tong lalaki at yung other woman. Huwag mong dagdagan. Hindi. Yun Kasi ang nakita mo 1 month after, may jowa agad siya. So, nasaan yung ligawan portion doon? Isang buwan lang din? So, paano pa yung nagkakilala sila? Sa akin, iba naisip ko Ano? Siguro nakatampo siya ng ka-level niya. Sa bagay. Simple lang na gusto niya mangyari. Siguro, hindi pa sabi mo ikakasal pa lang o mga nakaisip sila na sa libre yung kasalang yung bayan. kasalang bayan Sabay-sabay. Oo, ganun siguro. Well, hindi natin alam ang utak ng lalaki kung ganong kabilis o bakit siya nagkaroon kagad ng jowa. Oo. Wala na sayang lang Wala na tayong magagawa. Break na sila. Alam mo, you deserve more. You deserve better, Ate Jean. Wag mong sisihin sarili mo dahil deserve mo naman talaga na magkaroon. Kumbaga, ready na siya itong letter sender Paano mo, baka magjowa ka agad. Malay mo yun, tas pakasal. Nagmo-move on pa lang. Nagmo-move on pa lang ba? Sige. Pero alam mo, next time, sana maging, sabi nga ni Arch dito, basahin natin to, partner, Sige. ha? Parang ang daming kulang sa kwento mo. Did you ever explore kung bakit ganun ang attitude about marriage nung kayo pa? And sa 14 years na kayo, di nyo ba na-discuss ang pamilya? I believe masyadong nagkakaroon kayo ng lapses sa communication. Sana for the next guy, maging mas perceptive ka na. Ibig sabihin, partner, sana mabilis na siyang makaamoy, makakapa, makaramdam kung, teka lang, may balak ba tong pakasalan ako o wala. 'Di ba? And Tama. of course, yung communication, dapat open yan. Nag-uusap dapat kayo. Yeah. Yung mga bagay na uncomfortable pag-usapan, Totoo, dapat yun yung lagi ninyong tinutumbok, hindi yung lambing-lambingan lang. Tsaka ang plano, hindi lang ikaw dapat ang nagpaplano, dapat parehas kayong nagpaplano. Pag-usapang kasal. Pag-usapan Sa lalaki kasi manggagaling Yes, yan Ang off kapag sa babae nang galing ang kasal Ang dating, di ba, nagmamadali. Kaya ganun, nga, nakakaloka. Sige. Sige, partner, basa ka pa Kasama na dyan. tayo dito. Sabi ni Marlon Rico, nabasa mo ito, may kulang sa'yo. Pagtanggap na hindi ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay. Ayun na sabi ni paring Marlon. Sakit naman noon. Rico. Teka lang, batiin daw natin si Mako at si Kapitana Sisa now sa In Drive with Kuya Driver na Pogi para manghuli ng pangga natin sa Huli Ka Pangga. Ay, antabayanan niya mamaya. Atid Oo. sa atin yan ng MX3 mga pangga. Ayan. At singilin niyo po. Nagbibigay po ng malaking tip yan si Sisa. Kapitana, magbibigay yan. Hiritan niyo po ng tip. Tapos kung walang pambayad si Kapitana, bayad niyo si Maku. Ano? Ito. Oo, ha? Ano pa sabi dyan? Sabi naman ni Rodel, alam ng ex mo kung gaano ka kayaman. Kaya pinaghahandaan niya. O, tingnan mo, ito, wait lang para nakikita yung point of view ko. Sige, go. Nainip ka lang nung iniwan mo, hindi mo pinakita niya, nung iniwan mo, hindi pinakita niya sa'yo na kaya mo to pa rin ang pangako niya. Thank you and goodbye. Yun lang naman yung parang nagmadali si ate. Sabi naman ni Rems Tiburcio, eto, mahirap din po kasi ang magmadali na magpakasal. Katulad sa amin now ng husband ko, madalian magpakasal. Madami kaming now na hindi napapagkasunduan, lalo na sa financial. Kasi spoiled brat po kasi ako. Ayun. Lahat ng gusto ko nabibili ko at nakukuha ko. Madami na po ang binigay na opportunities na binigay sa amin ng mga kapatid ko. Kaso, ayaw ng asawa ko. Kaya now, ito po, hirap po kami. Buti na lang, nandyan po mga kapatid ko to support ang mga anak ko. Pa-shoutout naman po sa mga kapatid ko, Rene Tiburcio and Mommy Jean Tiburcio Dumawal. Yan, ang pagpapakasal kasi, hindi po yan parang kanin na sinubo mo lang, tapos lulunukin mo kaagad. Nako, yung iba hindi, nagmamadali. Nagmamadaling Tapos pag ayaw mo na, anong gagawin mo? Iluluwa mo. Yan, Nagagalit si Jim Okay na yung live-in. Huy! Mali! Pero sa survey marami ngayon na nangyayaring ganyan muna. Siyempre, nasa yun tinitingnan mo na lang hanggang saan sila trip nyo yan, bahala kayo. Oo, diba? Ito, sabi naman to ni Rems. Nabasa ko na yan. Nabasa mo na to? Sabi ni, may humabol si Rems din Oo. Doon kami kinasal DJ sa
O, kasalang bayan. Sakalan bayan nga daw eh. Sakalan Oo, bayan. at least nakalibre ka. Ay nako. But we wish you well, Jing. Sana Oo. sa next na relationship mo, yun nga, mas maging okay na. And wag ka lang matakot magmahal ulit. At saka ano rin, partner, no? Yung pinag-isipang mabuti. True. 'Di ba? Lalo na ngayon, 'di ba? Kung ikaw may gusto mo na magpakasal pero yung partner mo pala hindi pa ready, pag-isipan mo mabuti at dapat kung talagang gustong-gusto mo at ready ka na, Oo. pakasal ka agad. Pag nagjowa ka, kasalan ka agad. Ganun. At saka, alam mo, ang partner for life. For life. Ay! Mali! Di ba yan Alam eh? mo, ang partner sa buhay, ang Ah. mabuting lalaki, ay pinagdarasal yan sa may kapal. Pinagdarasal yan yung partner mo na makakasama mo hanggang for the rest of this lifetime. Pinagdarasal yan kay Lord. Kaya wag na wag kang makakalimot magdasal. Diba? No, tama ka dyan, partner. Totoo yan. Tsaka ano man hindi naman lahat na laging instant ang sagot ng Diyos. True. Pero laging perfect ang timing niya. Tanda mo yan. Ay, Alexander. ang ganda niyan, Jim. Okay ba? Grabe ka talaga sa part na yan. Basta magdasal ka. Saka, yun, tawag lang ng tawag sa kanya. Wala namang problema kahit Yes. anong oras ka tumawag sa kanya. Correct. 'Di ba? At ang naisip ko, partner, ang partner sa buhay ay regalo yan ng langit sa Oo. atin. Kaya ipagdasal mo siya. Yan. Ay, nako. Sa lahat po ng mga nasa radyo, siglang po, tugtugan po muna tayong malupit na lumalupit. At sa lahat po ng mga nasa digital space namin, Facebook at saka TikTok, sige, magkakwentuhan pa po tayo, Jern. At syempre, partner, yung ating text line ng Ay, mga nga pala, bangga. yung Baka text may line natin. nag-text sa atin. Teka lang, batiin natin to. Naku, ang dami na nito. Oo, batiin natin. Habol na namin to. Tina, Oo. kahit wala na kaming Oo. live. Sabi ni Texter Oo, di tayo. 838, good morning po sa inyo mga DJ, walang pangalan. At sabi po dito ni Texter 0874, hello po, good morning po, pasali po ako sa promo. Sige lang, pag Masali nag-start ka, na ha. Sige. Sabi po dito ni Texter 2389, good morning, pabati naman po sa mga co-distributors ko. Happy 10th anniversary sa Brilliant Skin Essentials and to Miss Glenda. Hello po, kamusta kayo dyan? Meron pa, partner? Meron pa Oh, dyan. ayan, maraming salamat din sa mga pangkapatin nakatutok. Si Smash pala to. Nabati mo ito, partner. Good morning, Smash! From Quezon City. Magandang umaga po. At sa mga tropa rin natin na nakatutok ngayon, si Rems. Si Rems may text na. Nasa live pa. Maraming salamat. Oo, ha. good morning, Rems. Pabati na si Kuya Jaren, Ate Amara Jane, Liam Christopher. At mag-aral kayo mabuti ha, lalo na sa'yo. Ikaw po, you know who you are. Ay, Oy, may love you paganyan. all. Oo. Rems ng QC. Magandang umaga sa'yo. At syempre naman, good morning po sa lahat po ng mga nakikinig na sa atin, lalong-lalo na po sa mga nakatutok sa atin dyan sa Pinas Smile. Ay, maraming salamat kay Doc Sam. Doc Sam and Kay Miss Miss Grace. Kay Doc Clarence ng Clarence MD, Santa Rosa, Laguna and Makati City. Good morning, Doc. Love you. Good morning din sa ating kay Doc Eric ng Kulian. Ayan, good morning at kay Josa Salon. Good morning. Ayan. Pangka 8:38 ng umaga, sound trip mo muna tayong malalang malala. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggabong sabing radyo. Sabihin mo, Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.